Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw sa kamay nilaan, isang magandang dalaga na nagngangalang Althea Reyes ang may kumpiyansang naglakad papasok sa isang istasyon ng pulisya. Ang layunin niya ay kunin ang kanyang motorsiklong na impound sa isang checkpoint. Buo ang kanyang loob, naniniwalang tapos na ang lahat ng proseso matapos niyang bayaran ang multa. Ngunit ang naghihintay sa kanya sa loob ay isang bangungot na malayo sa kanyang inaasahan. Isang tiwaling pulis ang hihingi sa kanya ng 3,000 piso bilang i-administrative fee, isang patakarang hindi umiiral at bigla na lamang naging mandatoryo. Nang magreklamo, pananakot at pisikal na pananakit ang kanyang sinapit mula sa arogante at abusadong pulis. Sa kalsalieg, mga pagbabanta at sunod-sunod na atake ang halos nagpasuko sa kanya. Ngunit si Althea ay hindi isang ordinaryong dalaga. Gamit ang pambihirang kahinahunan at hindi inaasahang katapangan, lumaban siya at nagawang mapatumba ang pulis. Mula sa bibig ng naghihingalong salarin, isang malaking pangalan ang lumabas, isang mataas na opisyal na siya palang utak ng malawakang pangingikil na ito. Walang pag-aalinlangan, tinugis ni Althea ang katotohanan hanggang sa pugad nito. Doon, kinailangan niyang harapin ang mga armadong bantay, mga pisikal na hamon, at isang opisyal na hindi basta-basta susuko. Pero sino nga ba talaga si Althea? Nagkataon lang ba na kaya niyang magpabagsak ng isang pulis na may ranggo? Isang labanan sa pagitan ng katotohanan at kapangyarihan ang nagsimula na, at ang resulta nito ay maaaring yumanig sa buong kapulisan. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw ng tanghali sa Quezon City, si Althea Reyes ay naglakad ng may matatag na mga hakbang sa gilid ng isang maingay na kalsada. Ang determinasyon sa kanyang mukha ay sumasalamin sa isang diwang hindi basta-basta sumusuko. Malinaw ang kanyang pakay sa araw na iyon, ang istasyon ng pulisya, kung saan nakatago ang kanyang motorsiklo, matapos mahuli sa isang checkpoint ilang araw na ang nakalipas. Hindi niya inasahan ang isang mapait na karanasan, ang tanging nais niya ay makuha ang kanyang sasakyan alinsunod sa legal na prosesong kanyang tinapos. Bawat hakbang ay naglalapit sa kanya sa gusali ng istasyon, isang lugar na dapat sana ay simbolo ng proteksyon at katarungan para sa mamamayan. Pagdating niya sa loob, ang kapaligiran ay hindi gaanong tahimik tulad ng kanyang inaakala. Ang tunog ng mga sapatos na humahakbang at ang walang tigil na pagring ng telepono ay lumikha ng isang tipikal na klimang burokratiko. Naglakad siya patungo sa information desk kung saan isang pulis ang nakaupo, abala sa pagbabasa ng dyaryo at walang anumang interes na ipinapakita sa mga taong dumarating. Nagpasya si Althea na magtanong sa isang pulis na nakatayo, hindi kalayuan. Ang lalaki ay mukhang masungit, malamig ang ekspresyon, at ang kanyang mga mata ay tila ba ayaw maglingkod sa sinumang lalapit. "Permisi po, sir," magalang nasabi ni Althea. "Gusto ko po sanang kunin ang motor ko na na-impound sa checkpoint." Walang ngiti o anumang pagbati, ang lalaking nakilala bilang si A.C. Isaberto Vargas ay sumagot ng maikli, "Nasaan ang mga papeles?" Dahan-dahang tumango si Althea, sinusubukang panatilihin ang magandang pakikitungo. Bagamat nagsisimula ng maging hindi kaaya-aya ang ugali ni Vargas, alam niyang ito ay isang karaniwang proseso lamang. Ngunit, ang kanyang kutob ay nagsimula ng makaramdam ng hindi maganda sa paraan ng pagtingin sa kanya ng pulis. Sa kabila nito, nagpatuloy siya, naniniwalang magiging maayos ang lahat basta't susunod siya sa mga patakaran. Kaya't may kahinahunan niyang iniabot ang ECCC ng kanyang motorsiklo, hindi na mamalayan na ang hakbang na iyon ang simula ng isang paghaharap na susubok sa kanyang katatagan. Tinanggap ni Vargas ang mga dokumento na iniabot ni Althea nang walang imik. Pabalik-balik niyang tiningnan ang mga papel na may magaspang na kilos na para bang hindi niya pinapahalagahan ang kahalagahan nito sa may-ari. Ang kanyang tingin ay nanatiling malamig at ang kanyang mukha ay walang ekspresyon na tila sanay na siyang harapin ang mga mamamayan ng may arogansya. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinalik niya ang isisi kay Althea at sinabing, "Sumunod ka sa akin." Naguluhan si Althea, sinubukang basahin ang ibig sabihin sa likod ng maikling salita ng lalaki. Ngunit dahil nais na niyang makauwi kaagad, pinili niyang sundan ang mga hakbang ni Vargas nang walang maraming tanong. Dinaanan nila ang isang makitid na pasilyo patungo sa likurang bahagi ng istasyon, ang impounding area para sa mga nakumpiskang sasakyan. Pagdating sa lugar, lalong naging tahimik ang paligid.
Tanging ang langit-ngit ng bakal na pinto at ang tunog ng tumutulong tubig mula sa isang sirang tubo ang sumalubong sa kanila. Ang mga hilera ng motorsiklo ay maayos na nakaparada, kasama na ang motorsiklo ni Althea na nakilala niya sa kulay at hugis nito. Bahagya siyang napangiti, iniisip na malapit nang matapos ang proseso. Ngunit ang pag-asang iyon ay nagsimulang maglaho nang tumayo si Vargas sa kanyang harapan at sinabi sa mababa, ngunit mariing tono, makukuha mo lang ang motor mo kapag nagbayad ka ng administrative fee na 3,000 piso. Ang mga salitang iyon ay parang malakas na kulog na sumira sa pag-asa ni Althea. Agad na nagbago ang kanyang mukha, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at galit. Nakatapos na po ako ng hearing sa korte kahapon at nabayaran ko na ang multa, sagot ni Althea. Sinusubukang kontrolin ang kanyang emosyon. Bakit po kailangan pa ng dagdag na bayad? Hindi po ba libre na ang pagkuha ng motor? Ngunit, hindi nagbigay ng anumang paliwanag si Vargas. Ipinag-cross lang niya ang kanyang mga braso at tinitigan si Althea ng malamig na para bang wala siyang pakialam sa mga alituntuning dapat niyang itaguyod bilang isang alagad ng batas. Sa isang magaspang na tono, sinabi niya, "Huwag ka ng maraming satsat. Kung ayaw mong magbayad, umuwi ka ng walang motor." Sandaling natahimik si Althea. Ang kanyang dibdib ay tumataas at bumababa sa pagpipigil ng galit. Hindi siya makapaniwala na siya, isang mamamayang sumunod sa lahat ng legal na proseso, ay tinatrato ng ganito ng isang taong dapat sana inagpapanatili ng kaayusan at katarungan. Gayunpaman, alam niyang ang pagsabog sa galit ay lalo lamang magpapalala sa sitwasyon. Huminga siya ng malalim at sinabi sa isang tinig na nananatiling kalmado, ngunit matatag, "Binayaran ko na po ang multa ayon sa desisyon ng korte. Wala pong sinabing anumang karagdagang bayad." "Pangingikil po ito, sir." Bahagyang umismid si Vargas, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang labi. Ang kanyang tingin ay nagbago. Hindi na lamang ito malamig, kundi puno na rin ang pagbabanta. "Sino ka ba sa akala mo? Huwag kang magmarunong dito. Kaya kitang pauwiin ng walang motor, kahit itong isisi mo kaya kong itago," sabi niya sa mababang tono na nagpatindig ng balahibo ni Althea. Ngunit hindi umurong si Althea. Humakbang siya ng bahagya, ipinapakitang hindi siya natatakot. "Kung gagawin ninyo iyan, ire-report ko kayo diretso sa district director. May karapatan po ako at hindi ninyo maaaring gamitin ang posisyon ninyo para mangikil ng kapwa." Agad na nag-iba ang mukha ni Vargas. Nanliit ang kanyang mga mata, tumigas ang kanyang panga. Lumapit siya kay Althea hanggang sa isang hakbang na lang ang pagitan nila. Sa isang mabilis at marahas na kilos, sinakal niya ang liig ni Althea, dahilan para matumba ito at bumagsak sa malamig na semento ng impounding area. "Tumahimik ka," sigaw niya. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakadiin sa liig ni Althea, sapat upang siya ay mahirapang huminga. Napangiwi sa sakit si Althea. Ang dalawa niyang kamay ay sinubukang tanggalin ang pagkakasakal sa kanya. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata, ngunit ang apoy ng galit at pagtutol ay malinaw pa ring nakikita. Muling lumapit si Vargas, handang bigyan siya ng mas matinding leksyon. "Huwag mo akong subukan. Kung ayaw mong masaktan pa, manahimik ka na lang." Bagamat nanghihina, tinignan siya ni Althea ng may mapanghamong mga mata. At para kay Vargas, ang tinging iyon ay isang imbitasyon para ipagpatuloy ang kanyang pananakit. Ang diin sa liig ni Althea ay lalong bumigat. Nanghina ang kanyang katawan, hirap na siyang huminga at nagsimula ng manlabo ang kanyang paningin. Nakatayo pa rin si Vargas sa ibabaw niya, ang mukha ay walang bahid ng anumang awa. Subalit, sa kabila ng kanyang panghihina, ang apoy ng galit sa loob ni Althea ay hindi pa rin namamatay. Hindi niya hahayaang tratuhin siya ng ganito dahil lang sa isang tiwaling pulis na nag-aakalang siya ay nasa itaas ng batas. Mula sa iba't ibang direksyon, sunod-sunod ang pag-atake ni Vargas, na lalong nagpahina sa katawan ni Althea. Ngunit sa natitirang lakas, ikinilos ni Althea ang kanyang kamay at itinulak ang katawan ni Vargas sa abot ng kanyang makakaya. Ang tulak na iyon ay sapat upang umurong si Vargas ng isang hakbang. Sapat na iyon para kay Althea upang makahinga ng malalim at subukang bumangon. Nanginginig pa rin ang kanyang katawan, ngunit ang katatagan ng kanyang puso ay muling nag-alab. "Huwag ninyong gawing kasangkapan ang posisyon ninyo para mangikil at manakit ng ibang tao," sabi ni Althea.
ang boses ay paos ngunit matatag. Naging kulay pula sa galit ang mukha ni Vargas. Nanliit ang kanyang mga mata. Muli siyang lumapit kay Althea nang may mabibigat na hakbang. Matapang ka talagang babae ka, ha? Sabi niya na maihalong pagbabanta. Bago pa man makasagot si Althea, muling sumugod si Vargas. Ngunit si Althea, na nakabawi na kahit bahagyang nanghihina pa, ay nagawang basahin ang kanyang kilos. Iginilid niya ang kanyang katawan, iniiwasan ang direktang atake, at sa isang sanay na kilos, gumanti ng isang sipa na tumama mismo sa tuhod ni Vargas. Napangiwi sa sakit si Vargas at nawala ng balanse. Napaatras siya, ang gulat at galit ay naghalo sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon sa mga nagdaang minuto, nagsimulang mag-crack ang kanyang aroganting ekspresyon. Tumayo ng tuwid si Althea, hinihingal pa rin. Ngunit ang kanyang postura ngayon ay nagpapakita ng mataas na kumpiyansa. Tinitigan niya si Vargas ng matalim at sinabing, "Sino ang nasa likod mo? Sigurado akong mayroon kang bossing na nagpoprotekta sa lahat ng marumi mong gawain." Natahimik si Vargas, habol ang kanyang hininga. Ang kanyang mukha ay nagsimula ng magpakita ng takot, ngunit sinusubukan pa rin niyang magmatigas. Bagamat ang kanyang mga mata ay nagpapakita na ng pag-aalinlangan, alam niyang kapag nabunyag ang sikreto, lahat ay guguho. Habang nakaupo at nanghihina sa malamig na sahig ng impounding area, tinitigan ni Vargas si Althea ng maihalong takot at pagkadismaya. Ang kanyang katawan ay nananakit pa rin dahil sa ganting atake na hindi niya inakalang magmumula sa isang ordinaryong babae, o iyon ang akala niya noong una. Ngunit ngayon, matapos maranasan ang lakas at katatagan ni Althea, nagsimula siyang mapagtanto na marahil ay nagkamali siya ng paghusga. Tumayo ng tuwid si Althea sa harap ni Vargas. Nagsimula nang maging regular ang kanyang paghinga, kahit na masakit pa rin ang kanyang katawan dahil sa pananakit kanina. Wala siyang balak na magbigay ng awa o pagkakataon para kay Vargas na tumayo at ipagpatuloy ang kanyang mga banta. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim, ang kanyang boses ay mababa ngunit malinaw. Mayroon kang pinaglilingkuran sa likod ng lahat ng ito. Kitang-kita kung hindi ka nag-iisa. Yumuko sandali si Vargas. Nanatili siyang tahimik. Ngunit ang bigat mula sa titig ni Althea ay patuloy na dumidiin sa kanya. Sa wakas, sa nanginginig at mahinang boses, sumagot siya, "Tama ka. Hindi ako nag-iisa." Lumapit si Althea ng kaunti, walang ipinapakitang takot. "Sino? Sino ang nagpoprotekta sa pangingikil ninyo?" Git niya. Lumunok si Vargas. Nag-aalangan siya, ngunit alam niyang sa ganitong kondisyon, wala na siyang maraming pagpipilian. Kung nais niyang mabawasan ang kanyang parusa, kailangan niyang magsabi ng totoo. At sa paos na boses, sa wakas ay sumagot siya, "Ako. Sinusunod ko lang ang utos. Lahat ng perang nakukuha ko sa mga sibilyan ay isinsettle ko sa isang mataas na opisyal. Sa Ishi." Ang pangalan niya ay Major Dante de Leon. Nang marinig ang pag-amin na iyon, kumunot ang noo ni Althea. Ang pangalang Dante de Leon ay hindi bago sa kanya. Ilang mga ulat mula sa komunidad ang bumabanggit din sa pangalang iyon bilang utak ng mga iligal na gawain sa likod ng mga checkpoint. Ngayon, isang buhay na ebidensya ang nasa harap na niya. "Saan ang address ni De Leon?" tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado ngunit may diin. Huminga ng malalim si Vargas at sumagot sa mahinang boses, "Sa Paraiso Hills Executive Village, Block 7. Doon siya nakatira." Dahan-dahang tumango si Althea at kinuha ang kanyang cellphone. Hindi niya sasayangin ang oras. Ang impormasyong iyon ay isang mahalagang hakbang patungo sa pagbuwag ng mas malaking network ng katiwalian. Muli niyang tinitigan si Vargas bago tumalikod. "Hindi pa tayo tapos dito," sabi niya nang hindi lumilingon. "Makikita mo ang hepe ngayon din." Ang mga yabag ni Althea ay matatag habang pabalik siya sa loob ng istasyon. Sa likod niya, si Vargas ay inalalaya ng 2 pulis na agad dumating matapos makatanggap ng mabilis na ulat mula sa desk officer si Police Colonel Antonio Santos, ang District Director. Malungkot ang mukha ni Vargas, wala nang natitirang bakas ng arogansya. Alam niyang nagbago na ang lahat. Pumasok si Althea sa opisina ng District Director nang hindi na kumatok. Tahimik ang loob.
Tanging ang tunog ng panulat na gumagalaw sa papel ang maririnig mula kay Colonel Santos na nagbabasa ng mga ulat. Nang makita ang pagdating ni Althea at ang kalagayan ni Vargas na dala ng kanyang mga tauhan, agad na tumayo si Santos mula sa kanyang upuan. "Anong nangyayari dito?" tanong niya sa seryosong tono. Lumapit si Althea sa mesa. Ang kanyang mukha ay halatang tensyonado pa rin dahil sa nangyari. Sumagot siya sa isang matatag ngunit magalang na boses. "Inire-report ko po ang masamang asal ng tauhan ninyo, Colonel. Sinubukan niya akong kikilan ng 3,000 piso para makuha ang motor kong na-impound kahit natapos ko ng bayaran ang multa sa korte." Tinitigan ni Colonel Santos si Vargas ng matalim. "Totoo ba iyon?" Yumuko si Vargas. Hindi na siya makatanggi. Sa mahinang boses, sumagot siya, "Opo, sir. Patawad po. Pero lahat ng perang kinukuha ko, iniremit ko kay Major Dante de Leon ng G." Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik kay Colonel Santos. Kumunot ang kanyang noo, nagbago ang kanyang tingin. Puno na ito ngayon ng pag-aalala at pag-iingat. "Alam mo ba ang address ng taong iyan?" tanong ni Santos, ngayon ay nakatingin kay Althea. "Opo, sir," mabilis na sagot ni Althea. "Paraiso Hills Executive Village, Block 7. Handa na po akong pumunta roon ngayon." Huminga ng malalim si Santos. Muli niyang tinitigan si Vargas at nagbigay ng maikling utos sa isa sa kanyang mga tauhan. "Dalhin iyan sa Camp Crame. Ang ingis na ang bahala sa kanya." Hindi na ito isang maliit na internal na usapin. Walang maraming reklamo, dinala si Vargas palabas. Samantala, tumayo si Althea sa may pintuan. Ang kanyang tingin ay matalim at puno ng layunin. Simula pa lang ito, bulong niya bago tumalikod at lumabas para ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay patungo sa bahay ni De Leon. Pababa na ang araw nang dumating si Althea sa Paraiso Hills Executive Village. Ang mainit na hangin ng hapon ay hindi nakabawas sa kanyang determinasyon. Naglakad siya papasok sa pangunahing gate ng subdivision nang may matatag na mga hakbang. Bawat segundo ay mahalaga. Ayon sa impormasyon mula kay Vargas, ang Block T7 ang kanyang patutunguhan at wala siyang balak umuwi hanggat hindi niya natatapos ang kanyang sinimulan. Pagdating sa harap ng isang malaking bahay na may modernong klasikong disenyo, agad na amoy ni Althea ang aura ng kapangyarihan na nagmumula sa mataas na bakod at sa presensya ng ilang lalaking nakasibilyan na nagbabantay sa pasukan. Hindi sila ordinaryong mga gwardya. Nababasa ni Althea ang kanilang alertong postura at ang paraan ng kanilang pagtingin sa mga estranghero nang maihinala. Lumapit siya ng walang pag-aalinlangan. Isa sa mga bantay ang agad na humarang sa kanyang daan. "Anong kailangan mo?" tanong nito sa malamig na tono. Tinitigan ni Althea ang lalaki ng diretso at sinabing, "Gusto kong makausap si Major De Leon." Isa pang lalaki ang lumapit, mas matanda at tila leader ng maliit na grupo. Ngumisi ito, na para bang inaasahan na niya na may darating na gulo sa araw na iyon. "Sino ka? May appointment ka ba?" "Hindi ko kailangan ng appointment," kalmado ngunit matatag na sagot ni Althea. "May importante akong impormasyon para kay De Leon at kung hindi ninyo ako papapasukin, ako mismo ang gagawa ng paraan." Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng maikling tawanan mula sa isa sa mga bantay. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi nagtagal. Sa isang iglap, nang subukan ng isa sa kanila na itulak si Althea, mabilis siyang umiwas at gumanti ng isang mababang sipa na nagpatumba sa lalaki habang hawak ang kanyang tuhod. Agad na uminit ang sitwasyon. Ang 3 pang lalaki ay sabay-sabay na sumugod. Ngunit nanatiling kalmado si Althea. Ang kanyang mga kilos ay maliksi, ang kanyang mga reflexes ay mabilis. Nagawa niyang salagin ang unang atake sa isang hawi ng kamay at pagkatapos ay nagbigay ng isang tiyak na suntok sa mahinang punto ng kalaban. Sa loob lamang ng ilang sandali, 2 sa kanila ay nakahandusay na sa sakit. Ang natira na lamang ay ang leader ng grupo. Tiningnan niya ang kanyang mga kasamahang nakahiga at pagkatapos ay tinitigan si Althea nang maihalong paggalang at takot. "Sino ka ba talaga?" bulong nito. Hindi sumagot si Althea. Nilampasan niya sila patungo sa pangunahing pinto ng bahay ni De Leon. Sa likod niya, maririnig pa rin ang mahinang daing ng mga nasaktan.
Mula sa loob ng bahay, narinig ang papalapit na mga yabag. Bumukas ang pinto at lumabas si Major Dante De Leon, isang matipunong lalaki na nakasibilyan. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagtataka at inis nang makita ang kaguluhan sa harap ng kanyang bahay. "Anong gulo to?" sigaw niya. Tinitigan ni Althea si De Leon nang walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. "Alam ko ang lahat, Major. Dumating ako hindi bilang isang ordinaryong mamamayan, kundi bilang taong tatapos sa lahat ng ito." Tiningnan ni De Leon si Althea ng malamig na para bang sinusubukang basahin ang layunin sa likod ng kanyang katapangan. Ang kanyang matangkad at malaking pangangatawan at ang posturang militar na nananatili pa rin ay nagbigay sa kanya ng isang malakas na aura ng otoridad. Gayunpaman, hindi natinag si Althea. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid, kalmado ang kanyang paghinga kahit na ang kanyang katawan ay nananatiling alerto. "Sino ka? Ang lakas ng loob mong gumawa ng gulo sa harap ng bahay ko," sabi ni De Leon sa isang mababang boses na puno ng pagbabanta. Dahan-dahang lumapit si Althea. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa mukha ni De Leon. "Alam ko ang lahat tungkol sa daloy ng perang galing sa pangingikil na tinatanggap mo mula kay Vargas at sa iba pang mga tauhan mo. Alam ko rin na ikaw ang utak ng lahat ng maruruming gawain na yan." Bahagyang nagbago ang mukha ni De Leon. Isang saglit na pagkagulat ang nakita, ngunit mabilis niya itong itinago sa isang mapanuyang ngiti. "Akala mo ba basta-basta mo na lang pwedeng akusahan ang isang opisyal na tulad ko ng walang ebidensya?" sabi niya, at pagkatapos ay lumabas ng bahay hanggang sa tumayo mismo sa harap ni Althea. "Kung wala kang basehan, pwede kitang kasuhan ng paninirang puri." Ngumiti ng bahagya si Althea. "Ang ebidensya? Nasa kamay na ng Internal Affairs Service at malapit ka ng maproseso ayon sa batas, gaano man kataas ang ranggo mo." Nang marinig iyon, malakas na umismid si De Leon. Ang kanyang mukha ay nagsimula ng magpakita ng galit na mahirap kontrolin. Tinitigan niya si Althea ng matalim at marahang sinabi, "Akala mo ba makakapasok ka dito at sisirain ang lahat ng ganoon na lang?" Bago pa man makasagot si Althea, biglang sumugod si De Leon. Sa isang mabilis at tiyak na kilos, nagpakawala siya ng suntok patungo sa dibdib ni Althea. Subalit, handa na si Althea. Sinalag niya ito gamit ang kanyang kanang kamay at pagkatapos ay umurong ng isang hakbang upang mapanatili ang balanse. "Hindi ako naparito para makipag-away," sabi ni Althea, nananatiling kalmado. "Pero kung pipilitin mo ako, hindi ako mag-aatubili." Hindi sumagot si De Leon. Muli siyang sumugod, ngayon ay may kasamang sipa. Nagawa ni Althea na umiwas sa isang maliksing kilos at gumanti ng isang atake. Isang pagwalis sa paa na nagpasempoy kay De Leon. Sa loob ng ilang segundo, bumagsak si De Leon. Lumapag siya na ang tuhod ay tumama sa sahig na baldosa ng kanyang bakuran. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagiging arogante patungo sa pagkabigla. Umungol siya sa galit at sinubukang tumayo. Ngunit hindi siya binigyan ni Althea ng pagkakataon. Agad siyang lumapit at, sa isang mabilis na kilos, nagbigay ng bahagyang diin sa kanyang balikat upang manatili siyang nakaupo. "Kahit isa kang major," sabi ni Althea ng may malinaw at matatag na boses, "mapoproseso ka pa rin ayon sa batas. Ang batas ay hindi natatakot sa iyo, De Leon." Sa likuran nila, ang mga nasaktang bantay ay nakatingin lamang ng hindi makapaniwala. Si De Leon, na sa buong panahon ay itinuturing nilang untouchable, ngayon ay nakahandu sa isalupa, tinalo ng isang babaeng sa simula ay akala nila ay ordinaryo lamang. Kinuha ni Althea ang kanyang cellphone at pinindot ang isang speed dial. Sa kabilang linya, narinig ang boses ng isang opisyal mula sa team ng I. "Agent Reyes po ito. Nasa lokasyon na ako. Ang target ay na-neutralize na. Pakisuyong magtungo na sa Paraiso Hills Executive Village, Block 7. Ang papalubog na sinag ng araw ay bumalot sa bakuran ng bahay ni De Leon. Ang tensyon matapos ang maikling labanan sa pagitan ni Althea at De Leon ay ramdam pa rin. Ang mga nasaktang bantay ay nakaupo o nakatayo lamang sa isang sulok, hindi nangangahas na gumawa ng anumang kilos. Si De Leon mismo ay nananatiling nakasandal sa sahig, habol ang kanyang hininga, ang kanyang katawan ay nanghihina dahil sa mga tiyak na atake ni Althea. Nanatiling alerto si Althea.
Bagamat natapos na niya ang kanyang misyon sa araw na iyon, tiningnan niya ang paligid upang tiyaking wala nang natitirang banta. Nang makatiyak na kontrolado na ang sitwasyon, nagsimula siyang lumayo mula kay De Leon patungo sa gate. Ngunit bago pa siya makarating sa kanyang sasakyan, tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa isang numero ng team ng E. Walang pag-aalinlangan, sinagot ito ni Althea. Ako ito, sabi niya sa kalmado ngunit malinaw na boses. Ang target ay matagumpay na napahina. Si De Leon ay kasalukuyan naming binabantayan sa lokasyon. Hinihintay namin ang pagdating ng team. Sa kabilang linya, narinig ang boses ng isang opisyal. Okay, Ma'am Reyes, papunta na kami. Tinatayang darating kami sa loob ng 15 minuto. Huwag hayaang makatakas ang target o makipag-ugnayan sa sinuman. Naiintindihan ko. Sisiguraduhin kong mananatili siya rito, sagot ni Althea bago ibaba ang tawag. Muli siyang lumingon at lumapit kay De Leon na nakasandal pa rin sa pader. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit. Akala mo ba masisira mo ang karir ko sa ganito lang? Bulong ni De Leon nang may paghihiganti. Tinitigan siya ni Althea ng malamig at sumagot ng walang emosyon. Hindi ito tungkol sa karir mo, De Leon. Ito ay tungkol sa katarungan. Ikaw at si Vargas ay ginamit ang inyong posisyon para sa pangingikil. Pinahamak ninyo ang mga mamamayan, sinira ang imahe ng institusyon at winasak ang tiwala ng publiko. Tumawa ng mahina si De Leon, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nag-aapoy. Akala mo ba matatapos na ang lahat dito? Marami pang tulad ko sa itaas. Hindi mo kayang labanan ang lahat. Ngumiti ng bahagya si Althea. Hindi ko kailangang labanan ang lahat. Kailangan ko lang simulan. At ngayon, sinimulan ko na. Ilang minuto ang lumipas, narinig ang tunog ng sirena ng pulis mula sa di kalayuan. Ang mga sasakyan ng team ng EFE ay pumasok sa subdivision. Dalawang sasakyang may logo ng EFE ang huminto sa harap mismo ng bahay ni De Leon. Mula sa isa sa mga sasakyan, lumabas ang isang opisyal na may mataas na ranggo at agad na lumapit kay Althea. Ma'am Reyes, kami po ang galing sa VIC. Na-secure na po ba ang target? Maikling sagot ni Althea. Nandoon siya. Iproseso ninyo ayon sa procedure. Tumango ng may paggalang ang opisyal at sumenya sa kanyang mga tauhan na kunin si De Leon. Ilang miyembro ang lumapit, tinulungang tumayo si De Leon at pinusasan siya. Bago siya dalhin, lumingon si De Leon kay Althea. Hindi pa ito tapos, bulong niya. Tinitigan siya ni Althea ng diretsyo. Sa katunayan, nagsisimula pa lang. Ang interrogation room sa Camp Crame ay malamig. Ang matinding ilaw mula sa itaas ay nagbibigay anino sa dalawang suspect na magkahiwalay na nakaupo, si Vargas at si De Leon. Pareho silang mukhang pagod. Ang kanilang mga mukha ay wala ng bahid ng kayabangan. Sa paligid nila, ilang opisyal ng EFE ang seryosong nakaupo, handang makinig sa anumang pag-amin na maaaring magbunyag ng mas malawak na network ng katiwalian. Si Police Captain Aris Reyes, isang senior officer mula sa VIC, ang nagsimula ng interogasyon. Isa Vargas at Major De Leon, nakalap na namin ang matibay na ebidensya laban sa inyo para sa mga kasong pangingikil at pag-abuso sa kapangyarihan. Mayroon din kaming testimonya mula sa saksing nagngangalang Althea Reyes. Yumuko lamang si Vargas. Si De Leon naman ay marahang tinatapik ang mesa, pilit na pinipigilan ang galit. Nagpatuloy si Captain Reyes, gusto naming ipaliwanag ninyo ng buo kung paano gumagana ang sistema ng pangingikil ninyo. Sino-sino pa ang kasangkot at mayroon bang ibang tao sa likod nito? Umismid si De Leon. Naniniwala kayo sa babaeng iyon? Pumasok siya sa bahay ko ng walang warrant, inatake ako. Hindi siya ordinaryong saksi, isa siyang espiya. Bago pa man makasagot si Captain Reyes, bumukas ang pinto ng kwarto. Lahat ng mata ay napunta sa bagong dating, si EFE Chief, Police General Ricardo Diaz. Sa kanyang matatag na paglakad at matalas na tingin, suot ang kanyang kumpletong uniforme, ang kanyang otoridad ay ramdam na ramdam. Tama, sabi ni General Diaz sa isang mababa ngunit malinaw na boses. Hindi nga ordinaryong saksi si Althea. Isa siyang special agent na personal kong inatasan para imbestigahan ang mga tiwaling pulis na nangingikil sa mamamayan.
Parehong natigilan sina Vargas at De Leon. Nanlaki ang kanilang mga mata. Walang salitang lumabas sa kanilang mga bibig. Lumapit si General Diaz sa mesa at tinitigan si Vargas. Akala mo ba nagkataon lang na nahuli ka sa checkpoint kahapon? Hindi. Bahagi iyon ng kanyang undercover operation. Ang layunin niya ay subukan ka mismo at pumalpak ka. Nanatiling tahimik at gulat si Vargas. Naggitngit ang mga ngipin ni De Leon. Hindi ako naniniwala. Isang ahente na nagpapanggap na sibilyan, bulong niya, hindi pa rin matanggap ang katotohanan. Huminga ng malalim si General Diaz. Si Althea ay hindi lang basta ahente. Siya ay isang special operative sa ilalim ng aking direktang pamamahala. Ang misyon niya ay buwagin ang mga iligal na gawain na sumisira sa imahe ng ating institusyon. At sa kasamaang palad, kayong dalawa ang buhay na halimbawa kung gaano kasira ang sistema kapag inaabuso. Tumango si Captain Reyes. Dahil sa pag-amin na ito at sa mga ebidensyang nakalap namin, ang kaso ninyo ay itutuloy sa administrative at criminal courts. Mahaharap kayo sa parehong parusa mula sa SEHI at sa batas sibil. Sa wakas ay nagsalita si Vargas, nanginginig ang boses. Pero sinusunod ko lang po ang utos. Tinitigan siya ni General Diaz ng matalim. At iyan ang problema. Kung ang bawat maling utos ay patuloy na sinusunod ng walang moral na konsiderasyon, hindi na kayo mga lingkod bayan. Mga kasangkapan na lang kayo. Natahimik ang kwarto. Ang tanging maririnig na lamang ay ang ugong ng aircon at ang hininga ng mga suspect na nagsisimula ng mapagtanto ang bigat ng kanilang mga kasalanan. Ilang oras matapos ang interogasyon, nagsimulang magbago ang kapaligiran sa Camp Crane. Si Vargas at si De Leon ay inilipat na sa selda habang hinihintay ang kanilang mga kaso. Sa pangunahing bulwagan, pinangunahan ni General Diaz ang isang malaking pagtitipon ng lahat ng kapulisan sa rehiyon. Sa gitna ng hanay ng mga pulis na nakatayo ng tuwid, ang boses ng general ay umalingaw-ngaw. Mga kasama, ngayong araw, nasaksihan natin kung paano dinungisan ng dalawang tiwaling pulis ang imahe ng ating institusyon. Ginamit nila ang kanilang posisyon para mangikil sa halip na maglingkod. Ito ay isang matinding babala para sa ating lahat. Walang lugar ang katiwalian at pang-aabuso sa uniformeng ito. Ang IHC ay dapat magbalik sa tunay nitong tungkulin, ang maging para sa bayan. Pagkatapos ng pagtitipon, nagtungo si General Diaz sa kanyang opisina. Doon, naghihintay na si Althea Reyes, nakasuot pa rin ang sibilyan. Ngumiti ang general. Maraming salamat, Agent Reyes. Mahusay ang iyong trabaho. Kung hindi dahil sa iyong dedikasyon, hindi siguro mabubunyag ang kasong ito ng ganito kabilis. Ngumiti ng bahagya si Althea. Ginawa ko lang po ang trabaho ko. Ngunit ang tunay na pagbabago ay hindi magmumula sa iisang tao. Ito ay simula pa lamang ng mas malaking transformasyon. Tumango ang general. Tama ka. At sisiguraduhin naming mangyayari iyon. Susuriin namin ang sistema ng mga checkpoint at pagkuha ng mga na-impound na sasakyan. Lahat ng proseso ay babaguhin para maiwasan ang ganitong mga insidente. Tumayo si Althea. Sana po ay maging daan ito para maibalik ang tiwala ng mamamayan sa Tumayo rin ang general at inabot ang kamay ni Althea. Salamat muli. Isa kang patunay na ang katotohanan ay maipaglalaban kahit pamula sa anino. Sa matatag na hakbang, lumabas si Althea mula sa opisina. Ang pag-asa ay muling sumisibol na ang kapulisan ay maaaring maging tunay na tagapagtanggol ng katarungan. Ilang linggo ang lumipas. Mabilis na umusad ang proseso ng batas. Sa isang bukas na paglilitis, napatunayang nagkasala sina Vargas at De Leon sa pangingikil, pang-aabuso sa kapangyarihan at pananakit. Hinatulan sila ng maraming taon sa bilangguan at tuluyang tinanggal sa serbisyo. Ang hatol na ito ay naging simula ng malawakang reforma sa FA. Inutos ni General Diaz ang pagbabago sa lahat ng proseso. Ang mga iligal na bayarin ay ipinagbawal. Hindi na namin palalampasin ang aroganteng pag-ugali, lalo na ang pangingikil, sabi ng general sa isang press conference. Ang EC ay narito para maglingkod, hindi para manggipit. Mula noon, nagsimulang magbago ang serbisyo sa mga istasyon ng pulisya.
Naging mas makatao, mas malinaw ang mga proseso, at mas magalang ang pakikitungo ng mga pulis sa mamamayan. Ang mga taong kumukuha ng kanilang sasakyan ay hindi na hinihingan ng dagdag bayad. Sa gitna ng pagbabagong ito, si Althea Reyes ay naglaho na parang bula. Hindi siya lumitaw sa anumang balita o parangal. Ang kanyang pangalan ay nanatiling isang lihim sa loob ng institusyon. Ngunit ang epekto ng kanyang ginawa ay nanatiling malakas at totoo. Isang araw, sa isang maliit na istasyon ng pulisya sa isang malayong lugar, isang bagong pulis ang naglilingkod. Siya ay isang dalagang maayos manamit, kalmado ngunit matatag. Nang isang mamamayan ang lumapit na may pag-aalala dahil na-impound ang kanyang motor, ngumiti ang pulis. Pakita niyo lang po ang ECC at ang resibo ng bayad sa multa, magiliw niyang sabi. Maaari niyo na pong kunin ang motor ninyo ngayon. Wala na pong karagdagang bayad. Nagulat ang mamamayan. Totoo po, ma'am? Wala nang bayad? Umiti ang pulis. Wala na po. Narito kami para maglingkod, hindi para magpahirap. Pagkatapos, tumalikod ang pulis at tumingin sa labas ng bintana. Sa likod ng kanyang mga mata, naroon ang parehong diwa. Ang diwa ng pagbabago. At walang sinuman ang mag-aakala na siya si Althea Reyes. Ilang buwan ang lumipas. Ang alingaunga ng pagbabago ay ramdam na sa buong kapulisan. Ang reformang sinimula ni General Diaz ay nagpatibay muli sa prinsipyo ng EHS bilang tagapagtanggol at lingkod bayan. Samantala, ang pangalan ni Althea Reyes ay tuluyan nang nawala sa kamalayan ng publiko. Isang umaga, pinangunahan ni General Diaz ang isang pulong sa Camp Crame. Gusto kong tandaan nating lahat, sabi niya, na ang pagbabagong ito ay hindi nagsimula sa itaas. Nagsimula ito sa isang ordinaryong babae na naglakas loob na lumaban. Natahimik ang lahat. Nagsalita si Colonel Santos. Ni hindi humingi ng anumang parangal si Althea. Pumasok siya, ginawa ang trabaho at umalis ng walang bakas. Pero ang resulta ay pambihira. Ngumiti ng bahagya si General Diaz. Dahil may malasakit siya. At iyon ang nagdulot ng pagkakaiba. Sakto, tumunog ang cellphone ng General. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binasa niya ito at lalong lumapad ang kanyang ngiti. Ang pagbabago ay hindi kailangang magmula sa mataas na posisyon. Salamat sa pagpapanatiling buhay ng apoy. Tinitigan niya ang screen bago ibulsa ang telepono. Nasa labas pa rin siya, bulong niya, sapat na para marinig ni Colonel Santos. Tumango si Santos. Marahil ay nagsisimula na naman ng bago. At totoo nga. Sa ibang lungsod, si Althea Reyes ay nakatayo sa harap ng isa na namang istasyon ng pulisya. Ngayon, hindi na siya ang babaeng kumukuha ng motor. Siya ang aninong tahimik na kumikilos, isinasagawa ang kanyang bagong misyon, ang buwagin ang mga natatagong katotohanan, isang krimen sa bawat pagkakataon, para sa tunay na katarungan. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, ang kanyang tingin ay matalas. At muli, handa siyang labanan ang mga umaabuso sa kapangyarihan ng tahimik ngunit epektibo. Dahil para kay Althea, ang laban ay hindi pa tapos.